Sa eksenang ito, ang mga sundalong tapat kay 03 ay naglunsad ng sabay-sabay na pag-atak sa base kung saan naroon si 02 at ang kanyang grupo. At agad naman pinilit ng mga numbers na mabilis na magtago mula sa matinding putukan. Sa gitna ng gulo, ipinahayag ni 08 ang kanyang paniniwala na tinalikuran na sila ni 03, habang nananatiling tahimik si 02, nagkukubli mula sa mga bala. Nakita ni 03 ang pangangailangan na makipag-usap, kaya nagsignal siya sa kanyang mga sundalo na itigil ang putukan, at agad namang tumigil ang pamamaril. Sinamantala ni 03 ang sandaling ito upang harapin si 02, pinupuna ang kanyang bulag na pagtitiwala kay 01. Hinamon niya ang lohika ng akusasyon ni 02, tinatanong kung paano niya maisip na siya, at hindi si 01, ang responsable sa pagpatay sa kanilang mga kasamahan matapos ang pagtataksil ni 01. Nananatiling tahimik at nagkukubli si 02 habang nakikinig sa argumento ni 03. Muling inalok ni 03 si 02 at ang kanyang grupo na makipagtulungan sa kabila ng marahas na konfrontasyon. Pinaliwanag niya na ang kanyang koponan ay tumugon lamang sa depensa dahil inatak sila ni 02. Ipinaabot niya ang kanyang sinseridad na makipagtulungan sa grupo ni 02. At nagulat ang mga miyembro ng grupo ni 02 sa alok ni 03. Samantala lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan sumuko ang isang kaaway sa koponan ni 03. Inakala ng kaaway na tatanggapin sila bilang mga kasamahan, ngunit walang awang binaril silang lahat ni 03. Ngumiti siya na parang binabaliwala ang kanyang pangako sa kaaway. Ikinagulat ng kanyang mga kasamahan, kabilang na si 04, ang kanyang aksyon at nanatili silang tahimik habang pinapanood siya. Ipinagtanggol ni 03 ang kanyang aksyon sa pagsasabing walang pinsalang na idulot sa kanila at tinanong kung bakit nila pipiliin ang mas mahirap na landas kung may mas madaling paraan. Lipat sa kasalukuyang eksena, nagpahayag si 04 ng galit kay 03 na naniniwalang siya talaga ang pumatay sa kanilang mga kasamahan. Nag-uumapaw ang kanyang galit at kumpiyansa sa kanyang akusasyon. Ipinahayag din ni 018 na marami na silang nakitang tao na naloko at namatay dahil sa mga salita ni 03. Tinanong ni 08 kung sino ang sinusubukan ni 03 na lokohin, habang inaakusahan siya ni 016 na sinusubukan niyang gamitin ang kanyang manipulative tactics sa kanila. Sa kabila ng mga akusasyon, ngumiti si 03 at sinabing, para sa kanya, mahirap talaga pag nakasama muna ng matagal ang mga tao. Subalit, ipinahiwatig niya na ang kanyang unang alok na makipagtulungan ay totoo, at iyon ang dahilan kung bakit niya hinanap ang grupo. Sa galit, tinawag ni 04 na kalokohan ang sinabi ni 03. Samantala, si 03 na handa ng mag-utos sa kanyang mga sundalo na muling magpaputok, na agad naman napansin ni 018 sa tamang oras ang monitor at nakita niya ang isa sa mga sundalo na handa ng magpaputok ng RPG. Agad, mabilis na nag-utos si 02 na pasabugin na ito, at agad na pinindot ni 08 ang isang buton na nagdulot ng mga pagsabog sa paligid ng base ni 02, na epektibong napigilan ang ilan sa mga puwersa ni 03 at nagdulot ng kaguluhan. Nang makita ni 03 ang kanyang mga kasamahang sugatan, agad nag-utos siya sa natitirang mga sundalo na umaksyon. At agad inihanda ng mga sundalo ang isang stun grenade at inihagis ito sa loob ng base, na nagdulot ng isang nakakasilaw na liwanag mula sa pagsabog na nagbigay daan sa kanila para makapasok. Habang hinahanap ni 03 at ng kanyang grupo ang numbers sa loob ng gusali, natagpuan nila itong wala ng tao, walang bakas ni 02 at ng kanyang grupo. Sa huli, natuklasan nila ang isang butas sa lupa na mukhang daanan palabas. Isang sundalo ang nag-anunsyo ng kanilang balak na pumasok dito. Nagdesisyon si 03 na hindi ituloy ang paghabol sa kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng butas sa lupa, na kinikilala ang panganib ng pagpasok ng walang kaalaman. Inutos niya ang pag-atras, na ikinagulat ng kanyang mga sundalo habang pinapanood siyang mabilis na umalis sa lugar. Lumipat ang eksena kay Eugene na nag-ehersisyo nang matanggap niya ang isang tawag sa telepono mula kay 02. Ipinabatid ni 02 kay Eugene na buhay si 03, salungat sa paniniwala na patay na ang lahat ng numbers na humabol kay Eugene. Ipinaliwanag ni 02 na akala nila lahat na patay na si 03 hanggang sa lumapit siya sa kanila, na nagsiwalat ng kanyang kaligtasan. Ibinunyag din niya na si 03 pala ang pumatay sa mga numbers na humabol kay Eugene. Nagulat si Eugene, nagtatanong kung bakit gagawin ni 03 ang ganoong bagay. Sinabi ni 02 na kilala nila si 03 bilang isang taong pabago bago ang pananaw,
at nagmumungkahi din na ang pagiging hindi basta maintindihan ay hindi lang katangian ni 03 kundi sa kanilang lahat din. Samantala naalala naman ni Eugene ang isang pangyayari sa nakaraan kung saan nasangkot siya sa isang engkwentro na nagresulta sa kanya na pagbaril sa isang tao. At habang handa na si Eugene na umalis mula sa eksena, ang taong kanyang nabaril ay nagsalita ng ilang huling salita para sa kanya. Sinabi nito kay Eugene na tumakbo ito ng palayo at nagpasalamat sa kanya sa lahat. Naging mahalaga ang sandaling ito dahil nagpapahiwatig ito ng malalim at komplikadong relasyon sa pagitan ni Eugene at ng taong kanyang nabaril. Samantala tumugon lamang si Eugene sa pamamagitan ng pananahimik at sandaling pagtingin bago ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pagtakbo, bigla siyang hinarang ni 03 na lumitaw sa kanyang harapan. Sa tensyonadong eksena na ito, magkaharap sina Eugene at 03 na parehong may nakatutok na baril sa isa't isa. Kinumpronta ni 03 si Eugene tungkol sa kanyang mga ginagawa, tinatanong kung bakit niya ito ginagawa at iminumungkahi na bumalik na lang sila sa kanilang grupo. Inamin niya na ang kanilang tuntunin ay patayin ang mga traidor, ngunit nag-aalok siya kay Eugene ng pagkakataong haharapin lamang nito ang mahigpit na parusa, na nagpapahiwatig na siya at ang iba pa ay maaaring magsalita para sa kanya. At habang nagsasalita si 03, bigla naman itong nagpaputok kay Eugene, ngunit sa mapalad na sitwasyon, nakaiwas agad dito si Eugene at gumanti ng putok. Ang biglaang akto ng agresyon na ito ay nagbago sa tono ng kanilang paghaharap. Tinanong ni 03 si 01 kung bakit niya ipinagpapatuloy ang kanyang mga aksyon, na ipinaalala sa kanya na ang pagtataksil sa kanilang grupo ay may kaparusahang kamatayan. Binanggit din niya ang mga kasamahan na nagtiwala at sumunod kay Eugene, inaakusahan siya ng pagtataksil sa kanila. Tinatanong ni 03 kung nais ba talaga ni Eugene na mabuhay matapos siyang maging responsable sa kanilang kamatayan, na binibigyang diin ang bigat ng kanyang inaakalang pagtataksil at ang epekto nito sa kanilang mga kasamahan. Samantala, hinarap ni Eugene ang akusasyon ni 03. Mariin niyang sinabi na hindi siya pumatay ng sinuman, ipinaliwanag niya na ginawa niya lamang ito upang hindi sila makahabol sa kanya. Ikinagulat ito ni 03 na nagpalagay sa pinakamasamang paraan tungkol sa mga pamamaraan ni Eugene. Ipinahayag ni 03 ang kanyang pagkadismaya na nakaligtas si Eugene mula sa humahabol na koponan ng hindi pumapatay ng sinuman. Inalala niya kung paano dumating si Eugene bilang isang mahina at walang kalaban-laban na bata na sa palagay niya ay mamamatay dahil hindi makakakuha ng pagkain at lalong hindi magiging handa sa pagsasanay. Subalit kinilala niya ito na naging napakahusay at kahanga-hanga. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi ni 03 kay Eugene na tumakas na siya kung gusto niyang tumakas ng husto. Hinamon niya si Eugene na itapon ang lahat at umalis, tinatanong kung gaano ito kahusay sa kanyang magiging pamumuhay sa ganoong sitwasyon. Nang marinig ito ni Eugene, hindi siya nag-atubili at tumakbo, habang si 03 ay nanatiling hindi gumagalaw, hinayaan si Eugene na tuluyang makatakas. Lipat ang eksena sa pasilidad ng pagsasanay ng SW kung saan nagulat ang lahat habang nakatuon kay Eugene. Matindi niyang sinusuntok ang punching bag, at ang bawat malakas na suntok ay nag-echo sa buong lugar na sumasalamin sa kanyang emosyonal na kaguluhan. At habang nangyayari ito, abala si Eugene sa kanyang iniisip tungkol sa sinabi ni 02 na si 03 ang responsable sa pagpatay sa ibang numbers. Halata ang kanyang pagkabahala, habang binigyan naman nito ng huling malakas na suntok ang punching bag bago biglang tumigil na may malungkot na ekspresyon. Lumapit si Sukjo kay Eugene, nagpapahayag ng pag-aalala, at binanggit na ito ang unang beses na nakita niya si Eugene na ganito kasidhi sa pagsuntok sa punching bag. At nang lumingon si Eugene, nakita niya ang kanyang mga kasamahan na natatakot sa kanya dahil sa kanilang nakita sa kanyang pag-ugali. Sa sandaling iyon, tinawag ng trainer ang lahat na magtipon at inanunsyo ang isang mahalagang update. Bukod sa Security Team 1, magpapadala rin sila ng isa pang koponan sa ibang bansa ayon sa schedule ng kapitan. At ikinagulat naman ito ng lahat na naroroon. Ipinaliwanag ng trainer na ang desisyon na magpadala ng isa pang koponan sa ibang bansa ay dahil sa pangangailangan na palakasin ang seguridad bunsod ng mga kamakailang hindi inaasahang insidente. Sinabi niya na ang mga detalye ay ipapaalam sa leader ng bawat koponan. Pagkatapos, inanunsyo ang pagtatapos ng pagsasanay at ang lahat ay pinasalamatan sila sa kanilang pagsisikap. Sumunod, nagpalit ang eksena sa isang hindi kilalang tao.
Ipinahayag ng hindi kilalang tao na ito ang pagkakataon na kanyang hinahanap. Pinuna niya ang SW dahil sa kanilang masyadong mapangahas na mga aksyon kamakailan na para bang hindi nila alam ang kahulugan ng pagmomoderate. Sinang-ayunan ng kanyang bodyguard na tama ang prediksyon ng presidente. Ipinaliwanag ng hindi kilalang tao na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang problema ay nabigo ang lahat ng kanyang mga plano. Gayunpaman, naniniwala siyang ito na ang kanyang pagkakataon na itama ang lahat. Sinabi niya na lumabas na mismo ang matandang lalaki sa personal. Inutusan niya ang kanyang sundalo na ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Lipat ang eksena sa base ng Forrest at tinanong ng hindi kilalang tao kung nasaan na ang isang individual at sinagot siya ng sundalo na dumating na ito kamakailan at pinapatnubayan na patungo sa kanilang lokasyon. Nagpahayag ang sundalo ng kanyang pag-aalala tungkol sa ideya na makipagtulungan sa ibang grupo dahil hindi nila alam kung anong uri ng mga tao ang mga ito. Nagmuni-muni ang hindi kilalang tao at nag-isip na ang utos na makipagtulungan sa hindi kilala ay maaaring indikasyon na wala silang tiwala sa kanilang grupo. Nagdesisyon siyang papasukin si Alice sa kanilang grupo, inaalis ang probation at pinapatawag siya. Gayunpaman, nag-aalala ang sundalo sa pagbabalik ni Alice dahil sa kanyang ugaling gumawa ng desisyon ng walang konsultasyon sa iba. Agad inutusan ng hindi kilalang tao ang kanyang mga sundalo na bigyan ng babala si Alice. Sinabi niyang sabihan si Alice na kung susuway siya muli, papatayin nila ang kanyang nakababatang kapatid. Habang pinoproseso ng sundalo ang utos, napansin nila ang pagdating ng isang tao at makikita na ito ay si 03. Nakangiti si 03 habang tinatanong kung siya ba ang leader ng Forrest. Ang biglaang paglitaw ni 03 ay nagdulot ng pagkagulat at katahimikan sa mga naroon at lahat sila ay nakatingin sa kanya nang hindi nagsasalita. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.